Gulat na gulat siya nang makita ang babaeng nasa litratong inabot nito sa kanya. Mabuti na lang at naagapan niyang takpan ng isang kamay ang kanyang bibig. Hindi kasi siya makapaniwala na ang makikita niyang babae sa litrato ay walang iba, kundi si Lorraine. O bakit parang gulat na gulat ka? Kilala mo ba si Lorraine? Sabi nito parang nagtataka sa ekspresyon ng kanyang mukha. Lorraine, pagtutuwid niya sa isip. Hindi nga lamang niya iyon isinatinig. Baka kasi makahalata pa ito sa kanya na kilalang kilala niya ang babaeng nasa litrato. Ang ipinagtataka niya ay bakit kailangan itong magbenta ng katawan. May malaki ba itong dahilan o trip lang nito na makipagtalik? Mayaman ang pamilya nito at hindi kailangan nito magbenta ng katawan. Anong kalokohan ang pumasok sa ulo ng babaeng lihim niyang itinangi sa napakahabang panahon? Sa bagay, ay pabor sa kanya iyon. Makakaganti siya sa pangahamak nito sa kanya at matitikman pa niya ang maganda nitong katawan na matagal na niyang pangarap mula noong mga bata pa sila. Samot-saring mga katanungan ang nasa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha ni Lorraine na nasa litrato. Hoy, tinatanong kita kung kilala mo ba si Lorraine? Untag ng babae. Bagya pa siyang hinampas nito sa hita. Hindi. Bakit ganyan na ang pagkakatingin mo sa kanyang litrato? May hawig kasi siya ng kapitbahay namin. Kunway pa ba rin niyang sabi dito? Ngunit iyon ang totoo niyang nasa loob. Akala ko pa naman ay kilala mo na siya. Sabi nitong muling sinalina ng juice ang baso. May malaki yatang problemang babaeng iyan. Kaya nagpapahanap sa akin ng customer. Sabi pa nito matapos lumagok ng konting juice. Matagal na ba kayong magkakakilala? Dati na ba niya itong ginagawa? Magkasunod niyang tanong dito na parang nanghihinayang sa nutoklasang pagkatao ng babae. Para ka namang investigador kung magtanong. Natatawa nitong sabi matapos ilulon ang nasa bibig. Kaklase ko siya noong high school. Ngayon lang niya iyan gagawin dahil nga may problema daw siyang malaki. Ang alam ko kasi ay mayaman sila. Nagtataka nga ako kung bakit kailangan pa niyang magbenta ng katawan. Ayaw naman sabihin sa akin ang kanyang dahilan. Basta ihanap ko na raw siya ng customer na magbabayad sa kanya ng malaking halaga. Mahabang sabi nito sa kanya. Tiyak na mahal ang presyo ng babaeng iyan. Sabi na lang niya na sa kawalan ng maisip ng dahilan kung bakit kailangan pang magbenta ng katawan nito. Medyo. Pero sulit ka naman sa kanya. Magdabag mo siyang kakantahan. Namimilyon itong sabi na bahagya pang binuntunan ng malanding pagtawa. Okay. Deal. Wala tayong pag-uusapan sa presyo. Kailangan mo siya madadala sa akin. Mukhang tinablan ka na sa kanya. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang cellphone number mo at tatawagan na lang kita kapag nagkausap kami bukas. Sabi nito. Okay. Aniya't saka dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa at inabot iyon kay Sherry. Kung pwede bukas na rin kapag nagkausap tayo. Sabi pa niya dito habang kinukuha nito ang number sa kanyang cellphone. Atat na atat ka na ba sa kanya? Turan nitong ngiting-ngiti matapos iabot sa kanya ang kanyang cellphone. Maganda siya. Sagot niyang malayo sa tanong. Natawa ng malakas si Sherin. Hindi ka na ba talaga makapaghihintay? Sabi pa nito sa kanya. Uuwi na ako. Hindi na niya pinatulan ang pagbibiro nito. Gusto na niyang makauwi para alamin ang naglalarong katanungan sa kanyang isip. Ang daya mo naman. Ang dami mong nakuhang impormasyon. Tapos isang drinks lang ipapainom mo sa akin. Parang nagpuprotesta nitong sabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka malulugi sa akin.
Aniya matapos dukutin ang wallet sa panlikurang bulsa ng pantalon at saka naglabas ng isang lilibuhing papel. Sa iyo ng sukli niyan. Isiniksik niya sa dibdib ng babaeng 1,000 saka tumayo na siya para lumabas. Ikaw ha, kung wala na akong asawa, ay papatulan na kita sa labas. Sabi nitong nakangiti at saka isinaklit ang kamay sa kanyang braso. Para tuloy silang magkasintahan nang lumabas sila ng KTV. Bago pa siya na makatawag ng tricycle, ay bigla na lamang siyang hinalikan nito sa mga labi. Saglit lang naman, at para itong nanunuksong kumala sa kanya. Kung hindi nga lamang siguro siya nagmamadali, sa kagustuhang malaman ang dahilan kung bakit nagbebenta ng katawan ang babaeng lihim na itinatangi niya, ay talagang hindi niya iwan si Sherry hanggat hindi sila humantong nitong sa pagtatali. Konting bola pa niya dito, ay tiyak na hihilata na ito sa kanyang harapan kahit pa sinabi nitong may asawa na ito. Pero gusto niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit kailangan pang magbenta ng katawan ni Lorraine. Babalik ka dito, Pogi. Sabi ni Cheryl na akma na siyang sasakay sa tricycle. Oo naman, sabi niya. Sumakay na siya ng tricycle nang may huminto sa kanyang harapan. Kumaway na lamang siya kay Cheryl. Hindi naman umalis ito sa kinatatayuan hanggat hindi nawawala sa paningin ang sinakyan niyang tricycle. Gabi na rin nang makauwi si Ando. Inabutan niya naghahapunan ang mga magulang at mga kapatid. Doon pa rin sila sa kanilang dating bahay dahil pinauna na ng kanyang tatay na ipagawa ang kalahati ng bahay sa nabili nilang lote sa likuran. Saan ka ba galing? Ginabi ka na yata. Anang ng kanyang nanay na tumayo para siya ikuha ng plato. Diyan lang ho sa Cavite. Naghahanap ng pwesto para sa naiisip kong negosyo. Aniya matapos magmano sa ama't ina, saka naupo sa tabi ng kanilang bunso. Nakakaramdam na rin siya ng gutom. May nakita ka na ba? Tanong ng kanyang tatay. Wala ho. Babalik na lang ako sa ibang araw. Sagot niya matapos maglagay ng kanin sa plato. Ano bang negosyo ang naiisip mong buksan, anak? Tanong ng kanyang ina. Hindi pa ho ako sigurado sa gusto ko. Depende ho siguro sa makukuha kong pwesto. Nako, sana nga ay makakita ka kaagad, anak, para makapagnegosyo ka na. Mahirap itong panaylabas ng pera mo at wala namang binabalik. Tama ang inay mo, anak. Segunda ng kanyang ama. Naiisip din naman niya iyon. Oo nga at marami siyang uwing pera. Pero kung magpapatuloy na lalabas lang iyon at wala namang pumapasok, baka isang araw ay magising na lang siyang ubos na pala iyon. Hayaan na ninyo, inay. Itay, mamadaliin ko na ang paghahanap. Gusto ko na rin kasi makapagsimula. Sabi niya at hinarap na ang pagkain. Isa-isa namang nagtayuan ang kanyang mga kapatid nang matapos kumain. Hanggang sa sila na lang tatlo ng kanyang nanay at tatay ang matira sa mesa. Gusto na niyang magtanong sa dalawa tungkol kay Lorraine. Wala lamang siyang maisip na dahilan kung paano siya magtatanong dito nang hindi siya mahahalata. Ilang linggo na mula siyang dumating, ay gusto na niyang kamustahin ang kanilang kapitbahay. Hindi nga lamang siya makatsyempo. Para naman sagot sa kanyang iniisip, bumalik ang kapatid niyang babae at may sinabi sa kanyang nanay. Nanay, pwede ba tayong bumili ng orchids dyan sa kabila? Gagamitin lang namin sa aming project. Anang ng kapatid niyang si Dorothy. Hamot aabangan ko bukas si Lorraine sa pagtitinda niya ng bulaklak sa palengke. Sagot nito sa kanyang ikinagulan. Sa tagal ng kanyang pagkawala, ay totoo wala na siyang alam sa pamilya ng babaeng gusto niyang paghigantian.
Lalo tuloy siyang nagtaka. Kanina lang inalok siya ng babaeng nakilala niya si Cheryl sa balanga. Hindi siya makapaniwala na si Lorraine ang babaeng inaalok nito sa kanya, kapalit ng malaking halaga. Ngayon naman, ay nagtitinda na lamang pala ng bulaklak si Lorraine sa palengke. Ang alam niya nung umalis siya sa kanilang bayan, ay may sariling pwesto ng flower shop ang mama nito sa plaza. Bakit sa palengke na lamang nagtitinda ng bulaklak si Lorraine? Hindi ba't may sariling flower shop ang kanyang mama sa plaza? Kunwaring tanong niya sa kanyang nanay. Hindi mo nga pala alam ang nangyari sa kanila. Ang tagal mo kasing nawala dito. Nakakaawa din naman ang nangyari sa kanilang pamilya. Anang ng kanyang nanay. Bakit ho? Ano bang nangyari sa kanila? Muli niyang tanong na nasa dibdib ng malaking pagtataka at pananabik. Yun lang ang totoong sasabihin mo sa anak mo. Baka naman mapasobra ka ng kwento. Babala ng kanyang tatay sa kanyang nanay na lalo niyang pinagtakhan. Nang magsimulang magkwento ang kanyang nanay, ay pailing-iling na lang siya sa pakikinig. Habang tumatagal, ay nakakadama siya ng awa sa pamilya ng babaeng kahit minsan ay hindi nawaglit sa kanyang isip sa napakatagal na panahon. Ngunit lagi na ay umiiral ang paghahangad niyang makaganti kay Lorraine. Kahit nararamdaman niya ang pagtanggi ng kanyang puso na wag nang ituloy ang balak ng paghihiganti dito. Wala na siyang gaanong naunawaan sa iba pang mga sinabi ng kanyang nanay. Ang tanging marubrub sa kanyang isip ay makaganti rito sa pangahamak na ginawa nito sa kanya noon. Nang matapos na magkwento ang kanyang nanay, ay walang pagbabago sa kanyang isip. Ngayon pa ba siya uurong? Maghihintay na lamang siya sa tawag ni Cheryl at makakamit na niya ang matagal na niyang inaasam na pagkakataon. Yun naman talaga ang balak niya. Kaya nga siya umuwi kahit napakalaki ang kinikita niya sa Japan. At ngayon, malapit na niya iyon maabot. At saka pa ba siya uurong? Hindi kayang burahin ng mga pangyayari ang sugat sa kanyang pagkatao na gawa ni Lorraine. Kahit matagal na panahon ang lumipas. Karma ang tawag sa ganoon. Naging masyado silang mataas. Kaya sila ibinagsak. Hindi yan ang gusto niyang sabihin. Pero iyon ang namutawi sa kanyang bibig. Galit ka rin ba sa kanila, anak? Gaya ng iba nating kapitbahay? Wala naman ho akong dapat ikagalit sa kanila. Isa pa'y malayo naman sila sa mga kapitbahay na katulad nating mahihirap. Dapat din siguro nilang maranasan ang sakit na nararanasan ng ibang tao na kanilang pinagmataasan para matuto nilang tanggapin ang kanilang pagkakamali. Pagsisinungaling niya. Wala kasing alam ang mga ito sa nangyaring away sa kanila noon ni Lorraine. Inilihim lang niya iyon sa mga magulang at sumumpang gagantihan niya ito balang araw. At ngayon, nalalapit na ang kanilang paghaharap. Ay ipalalasap niya rito ang pinalasap sa kanya nito noon. Mas higit na masakit ang kanyang gagawin. Kahit paano, ay may naramdaman din siyang guilt sa gagawin niyang paghihiganti kay Lorraine. Ngunit lagi na ay nananaig ang galit niya dito. Bahala na kung ano ang kahihinat na ng gagawin niyang paghihiganti dito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.